Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh! Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, Martes, April 14, 2026. Ako si Conrad Banal, siyempre, ang ating Tuesday special. Si kasama natin, Parang menu, putahe. Astro del Castillo. Ayan po. Tuesday special. Ayan po siya. At si Joel Laksamana, si parin Jonathan De La Cruz. Ewan ko, natuloy na ba yung kanyang Hindi, bukas. medical procedure? Ano tomorrow yun? Tomorrow. Tomorrow yun, pare. Wait. Mapapakinggan, mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV. Aliw, Channel 23. Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA, Afford the Box. Meron ka bang ayaw batiin? Okay lang ako. Ako ayaw kong batiin yung aming dating Pangulo dyan sa Rotary Club Makati, Dasmariñas. Si Doktora Jo Sarmiento. Yan ang head ng kidney Okay. ng Makati Medical. Ano ba yung tawag doon? Nephrologist. Happy birthday. Hindi ko pala binabati. Nang happy birthday, Doktora Jo Sarmiento. Si paring Astro, meron ka bang ayaw batiin? Ayaw mo batiin? Well, happy birthday lang sa brother ko. Uy! Bari lang. So... Eldest namin. Kaso lang nasa Canada eh. Doon siya nagsistay. Mabuti pa kayo dyan sa Germany. Meron kayong tax cut sa mga fuel. Yan po, in-announce na ng Chancellor nila si Merz. Oh. Dito sa atin, sa Germany yun. Sa Germany. Huwag kayo masyado matuwa. Sa Germany yan mangyayari. Fuel taxes. Malaki kaya ang tax cut sa kanila doon. Pare, malaki ang taxes sa ramdam mo. malalaki ang taxes sa Europe. Totoo lang. Sa fuel kasi, ginagamit nila yung tax as a policy tool to discourage people from using yung unnecessary trips, yung mga ganyan. Talagang ginagamit nila yung tax as a policy tool. Sa atin kasi, ang taxes, it's not just policy tool, it's actually fiscal. Correct. To make money for the government. Yung tax on fuel sa Germany, for example, hindi nila kailangan yun. Okay. Ginagamit nila yun to control the behavior of people. To control them not to take as much Yes. trips. Sa atin, yung to tax control on fuel ay, ano yan, money making sa government. yeah. Totoo yan.
So ngayon po, para pa lang sa water, pare. Yung, anong yun? Water? More expensive yung tubig para kayo mag-conserve. But treat it as a finite resource. That's a stupid policy. Tama Ganyan, naman ikaw. pare. Kasi, ang fuel, you can do without. But water, you cannot do without. Ganun. It's Sabagay. life. Hindi ka pwedeng Water hindi is maligo, tuminom. No? Water is Tubig. life. Ang fuel, pwede ka namang hindi gumamit ng fuel. Mag-public ka. Ang water ba, may public transport? Wala. Pati Public natural water. yung ano. Hindi, Natural yung water tubig. pare, pag nawala yan, kaya kailangan natin conserve yung resource na yan sa paligid natin. At, Hindi mo na wag kailangan, magsayang, hindi mo wag na mag- kailangan i-conserve. Mahal eh. mag-carwash at Nagko-conserve na precisely. talaga ang mga kaya tao. Kaya ka pare. nagko-conserve. Kaya mahal kasi swapang yung mga nag-water ngayon. Pero ito yung ating pong paksa ngayon. Yung value-added tax Okay. on petroleum products. Yeah. Hindi raw po tatanggalin. Yan ang sabi ni Ferdinand Marcos Jr., ang ating presidente. Yan ang proposal po ng Kongreso, ibang mga sectors para daw mabawasan. Kasi 12% yan. Yeah. Sa 120 na presyo ng diesel, halimbawa, Diesel. magkano yan, pare? 15. Mga ganun ba? Oh, more or less. 15 pesos. Malaki-laki rin. Ngayon, doon sa excise tax po on fuel, wala pa desisyon. Forthcoming daw yan. Hindi pa alam. Ano ba pananaw ng private sector, pare Astro? Diyan, Well, sa yeah. taxation. Pinagdebatihan nila sa Considering Yeah. na yung tax revenues mahalaga sa operations ng government. It's not just a policy tool. Well, for It's a money-making for us early on nung crisis, no, nag-compute na agad kami. Yung sa excise tax, we think it will be tolerable. 6 pesos Yes. sa oo. diesel. That was supposed to be an immediate action. Okay. Oo. Kasi sa amin, crisis nakita na natin And during that time, hindi pa natin alam na kung saan talaga papunta. Pero yung uncertainty, talagang ang daming red flags So okay sa amin ang excise, pero hindi ang VAT. Never actually ang VAT na ang position namin. Was You should on not the table. Wala talaga. Off yan sa table. Excise lang talaga. Kasi yung excise, Yes. ito po ang history niyan, kung bakit yung private sector ganyan ang thinking. Okay, papaliwanag ko lang. Noong panahon ni President Duterte, ang ginawa natin, nagbawas tayo ng taxes sa mga salaried, mga employees. Tinaas yung bracket. Yan po yung create. Yan ba yung create? Yes. Binaba po ang mga taxes. So therefore, kailangan bawiin yun. Ang isa sa mga ginawang paraan para bawiin yan ay yung naglagay ng excise tax kasi may VAT na. Yeah. Bakit may excise tax pa? Double taxation po Correct, tawag dyan. Ngayon, ang sabi nila, pag nagdelikado naman, pwede naman tanggalin yan Yeah. Pag lumabas ng 80 pesos, $80 per barrel, ang presyo ng langis sa mundo, international prices of oil, ng 3 straight months. Yeah, yun. May Which may never timeline. happened in history. And therefore, wala po kapag-apagasang matanggal niya excise tax na yan. Ngayon, yun ang sinasabi ng private sector. Tanggalin niyo yan kasi in the first place, wala naman talaga dapat yan Ginawa niyo yang kumbaga, paraan. Para-paraan lang para maka-raise ng taxes nung binaba yung mga income taxes ng mga empleyado. Ngayon, wala pang decision dyan, Astro. Wala pa. So, bali wala yung announcement na hindi tatanggalin ng VAT. Dahil wala naman talaga sa usapan niyang VAT. Tagal. Ano pa mga baliwala? Ang tagal talaga, no? Ito yung computation ko noon Okay. 75 to 120 billion for 6 months ang mawawala. Magkano? Mga 75 to 120 billion during that time, early on. Ang excise tax? Ang excise tax. During that time, those prices. No, but ang excise tax is fixed at 6. on diesel. So, walang kinalaman yung presyo ng langis loss over 6 months. Loss over 6 months. So, mga 100 plus billion.
Yes. sa excise 120, tax. yeah. Kakayanin ba ng finances ng government yan? Ang tingin namin during that time, ma-offset yung underspending do sa ASEAN 2026, medyo pwedeng allocate yun. And then yung so-called discontinued flood control budget. Ano ang argument ba 70 bakit billion. pwede yung excise tax? Sinabi natin, background yan. Hindi Yeah, naman yeah. talaga dapat mayroong excise tax. Yun lang ang immediate nakikita natin Na available. on the table Oo. And also the trend is more favorable na What mas, can you say? malaki. Yung argument naman ng presidente, pag tinanggalan mo ng tax yan, ang makikinabang dyan, yung mga ano lang, hindi naman general public. Yung mga gumagamit lang. May kotse. Oo. Yeah, Yan sinasabi ni presidente. But again, ang point nga namin, tingin namin, majority nun will go back to the economy. Yan. Pag Kasi natipid crisis, ng tao, Oo. halimbawa middle class, natipid niya yung 6 pesos. they can spend it on Other things, food. Food or Mapapamprime ang economy. Actually, usually, bibili ng Ferrari. Ay, hindi naman. Wag. Mahirap Hindi bumili naman ng Ferrari. may study kasi every time may crisis, even yung mga so-called mayaman and middle class, upper and lower, they tend to spend it sa mga tao, basics, no? So, eventually, bumabalik rin sa ekonomiya. So, hindi naman totally talagang magbe-benefit sila lang to splurge. No, I think that was proven. Ang ginawa nila, Astro, ay yung tinanggal yung excise tax on, ano ata, tawag nito, on Kerosene. Yeah, Kerosene, LPG. LPG. kasi ramdam na po, ramdam na talaga ang krisis ng mga households. Okay? Ang laki ng binagsak ng LPG. Ang sales po ng LPG in the past month, mahigit 30% ang binagsak. Okay. Okay? So, ibig sabihin, immediate yan, yung LPG. Pero ganoon din sa gaso eh. Yung pinsan ko, pare, kasi meron silang gasolinahan sa sa probinsya, Bai, Laguna. Uy. Okay? At 60% drop Yeah. in sales. Kasi Nuclear siya, ang main nuclear. market nila ay tricycle. Okay. Ang mga tao, dahil siyempre, hindi naman control diyang pamasahe sa tricycle. Transactional yan Oo. negotiation. Pag solo ka, mas mahal. Spatial. Pag dalawa kayo, ay, yan, may computation ganun eh, pa yun transaction. dyan. Wala pong hard and fast rule sa tricycle. Yung mga tao, imbes na mag-tricycle, naglalakad. Therefore, yung mga tricycle, hindi Yeah. na bumibili ng gas. 60% drop in sales. So, immediate pare ang effect. Etong LPG, ganun din daw. Anong ginagamit ng mga hindi na bumibili? Charcoal, uling. Nuling. Balik tayo Tumaas sa yun dati. ang presyo. Ha? Tumaas yun ang presyo ng charcoal. Ng Uling. Tumaas ba? Kasi supply and demand. Siyempre, Yes, oo. yes. Okay naman daw sa mga LPG dealers and ano tawag nito, distributors. Yang pagtanggal. Yung pangtanggal ng tax, immediate daw po ang adjustment nila. Magkano ba ang adjustment kung sakasakali? Excise tax. Sa LPG. Kerosene. Parang ito 57 pesos per tank ng LPG. So bali 565 per liter price, off the per liter price. Aha. I'm trying to pare, maraming maliit no. Kasi magkano na ngayon ang LPG eh. Actually, if I may share, last week, no, for 2-3 days, bumaba ako sa Makati. Okay. Tingnan ko yung mga Jolly Jeep doon sa business area. LPG. Nagtaas din sila ng presyo. Siyempre, Because of LPG and of gasoline. cost of doing business. Yeah, so apektado rin tumaas. yung mga kumakain. I'd So like from to- 80 pesos, oo, naging oo. 90, 95 pesos. Ulang pa lang yun. So yung Paris na dating 60, may 60 pesos pa ba? Wala na. Ay, naku, wala na. 80 wala na, pesos, wala na. ano na siguro yun? Wala 100 na. 60 pesos beer. Oo. Pero meron yung isang Pares, argument, Astro eh. Oo. Everybody's demanding. Ang gobyerno, sabi nila, you do something. Okay? Okay, tama.
The government should do something. Kasi all the governments have to respond Correct. dito sa nangyari to. Pero ito yung sinasabi. Paano how can the government do something kung wala silang pera? Ang laki na strain sa finances ng government sa ang Correct. dami-daming ayuda left and right. Correct. How do you balance that? May balancing act dito ang government eh. Tatagalin mo yung tax. Ano? At the same time, mawawala ka ng revenue, the revenue that you need to Are use. we talking about As measures. VAT ang pinag-uusapan natin? All kinds of taxes. Fiscal. VAT or excise or whatever, LPG or whatever. Merong ganyan po na analysis na ginagawa. Pero yung analysis paralysis, sana iwasan natin. Quick question, nandiyan Quick decisions. Andito si paring Astro. Ano yung argumento na makaka-apekto daw sa credit rating natin kapag tinanggal yung VAT? Ano? Is that yung true? VAT. Yun nga sa finances. Yun. Sa finances. Kasi the government Sa finances. fiscal side, Oo. tatamaan kasi, no? Talagang even yung mga counterpart natin overseas, talagang Okay. sinasabi, pag tinanggal mo yung VAT, it will put into question yung Okay. financial capacity ng government. Malaki ba ang VAT? Malaki po yan. Malaki eh. Oo. Kasi yung fix yung excise tax, kung 130 billion yung excise tax, ang matindi dyan ay yung VAT. Mas malaki po yun siguro. Ano yan? Doble. At the minimum, doble yan. Mahigit 200 billion na mawawala dyan. Malaki yung ano. Oo. So, wala pang decision po doon sa excise tax. Sa LPG pa lamang. So, forthcoming yung excise tax. I don't know kung itutuloy nila yung Astro. Pero ang posisyon nyo, sana ituloy. Sana ituloy. Sana ituloy. Krisis tayo eh. Yung excise tax lang, it will give immediate relief. Okay. Nagiging comedy ata eh. Hindi ba comedy? Alin doon? You have the leader of the land. Nagja-jogging, nagja-jumping jack. Parang to show. What was that all about? No? Parang pinatulan yung mga kritiko na he's in bad health. Pag pinapatulan mo, lalong lumalala. Ewan ko parang sa akin. Ang tagal na nga usapin yan eh. Hanggang ngayon ba, pinag-usapan pa yan? Naging comedy. Hindi ko na nga binabasa pag health ng pero ang pinaka-concern ko dyan, Manong, is Food security. Paano yan? Meron na ba tayong food security? Meron nga paluto. Yung Kasi food and security, wala. binaba yung tax on LPG and kerosene. May lulutuin. Meron malulutuin. May panluto ka nga. May lulutuin? Aray ko. Baka naman meron. Ano nga, meron ba? Meron Pero ba sayang yung yung nakikita ko sa television, sa mainstream media na yung mga nabubulok na mga vegetables, Isda. ibang fruits, Pati, no? yun eh. Pati isda. Diba? Yung nangyari sa Bicol. Meron daw measure si dyan, di ba? Alin? Sabi mo yung may maglalagay ng mga sa Bicol, mga cold storage. Ayun, yung cold mga- storage. Naku, tagal Post pa yun. harvest Ano? processing. Ano tagal? Facilities. Ha? Meron na? Andiyan na? Hindi naman. Well. So, may one off na nga nakalagay. Pwesto. Ano pa lang? Heavily press release yun. Plano pa lang. Kailangan immediate. Wag ka masyado maiinip. Plano pa lang. 1 month na, Manong. Inip na ako. Kawawa yung mga kababayan natin talaga. Ang ginawa po nila, ibinaba ang taripa sa corn at saka sa meat Imported. imported. Wow. So ang measure po na ginawa ng ating pinakamamahal na Department of Agriculture, ibinaba ang taripa sa corn. Okay? Ang magiging nagsalita po rito yung mga farmer groups, no? Magsasaka at saka yung Federation of Free Farmers. Ang mangyayari daw po diyan dahil sa measure na yan na hinatag ng DA sa presidente, gagawin 0 ang taripa sa corn. So, ang magiging presyo po niyan, 1 pesos, 1 peso Wow. 70 centavos per kilo.
Zero. Hindi magugustuhan nila paring Marilyn yan. Bro. Okay. Yung zero po na yan, ano mangyayari dyan? Ang corn importation natin, kinakain yan ng mga chicken. Mm. Okay? Number 1 ang chicken dyan. Ano daw ang result ng move na yan to reduce to zero ang price ng chicken? Sa computation po nitong mga farmer groups, wala pang 1% ng presyo ng chicken ang effect niyan. Pero napakalaki na epekto sa mga corn farmers. Hindi na sila magtatanim. Kasi hindi kaya lumaban doon sa zero tariff na Oo. corn. Oo. Yung Pero ang effect sa consumer, distortion. less than talaga. 1% decrease Mhm. in the cost of production of chicken. So, sino kikita? So tama ba yung measure na yan? Yan ang tanong. Sinong yan. kikita? Ba Kikita. yung term na yun, Magbe-beneficyo. Importers. Oo. Sino pa? Hindi, pero epekto sa consumer Government, sa farmers, yung matindi. kumikita doon sa Department of Agriculture, yung nag-i-issue ng import Pero permits. epekto sa consumers itself at saka sa Corn is not a direct consumer sa farmers yun. Kaya kinakain niya ng mga chicken, baboy, ganyan. Ang effect sa meat, wala pang 1% ng cost of production. Pero ang laki na effect sa farmers. 2 million po ang ating corn farmers. They're cultivating more than 2 million hectares of for corn. Ang estimate nila, 12 billion losses pag ginawa yung bright idea ng Department of Agriculture. So much for food security, 12 billion for 1 year? For... Ano yan? Aha. Tapos, dagdagan mo pa ng rising prices or cost of production. Oo. Ibig sabihin, inputs are rising. Tapos, titirahin mo ng matinding competitor dahil tinanggal mo ng tariff yung imported. Patay na yan. Wala na. Sector na yan. Collapse ang farm gate, patay yung livelihoods, definitely yan. Parang Ang dapat daw gawin, imbes na tirahin yung corn farmers by lowering the tariff to zero, bigyan ng mas matinding programa ang mga hog raisers at saka mga to boost poultry. production. Better. Parang mali tayo inaasinta ni King of the Road yung taripas ako. Hindi ba? Hindi, ewan ko, hindi ko maintindihan to Ang dami na po nilang tariff concessions. Yung mga producer ng feeds. Hanggang ngayon, sila pa rin ang inaatupag natin. Ganun ba yon, pare? Yan po ay food security pa lang, ha? Yeah. Paano pa yung mga Importante ibang yun. aspects na economy na ramdam na po ngayon? Okay? At kailangan immediate ang mga measures. Bisi binabanggit kanina si paring Astro. Ito po yung aming Tuesday special. Paano daw makakapag yung executive time ba? Mahalaga yan Very kung important. hearing sa Kongreso. Yeah. Tapos Wala. nagagalit sila pag di Nagagalit sumisipot yung cabinet sumipot, member. Pag nasa Malacanang, nagagalit. Aha. Bakit ba kailangan cabinet member ang dumating? Hindi ba sila pwede mag-ano ng batas kung mga experts yung kanila imbitahin? Ayaw. Bakit gusto nila yung cabinet Politiko, member? yung the head of the Kulang. department. Hindi naman mga experts yun. Meron silang mga technical guys Hindi, na mas makakapagpaliwanag. Mahina ang optics kapag hindi pinagagalitan mo, utusan lang, hindi yung secretary mismo. Hindi maganda optics para May sa sinabi mga si lawmakers. Astor na gustuhan ko Ano? Kung gusto nyo, araw-araw kayo mag-meeting, ledak Ayun. Di ba? Araw-araw. Yung, legislative, Ayan yung executive expand niya. na lang. Talagang dapat, ang executive time po ng mga ledak, talagang devoted Oo. Yeah. to liaise with the lawmakers. Yan ang talagang trabaho nila. Yung cabinet po, hindi trabaho magpaliwanag araw-araw sa mga congressman at ang mga magigiting na senador ayon kay Winer. Magigiting na senador. Paano kaya ito, pare? May pag-asa ba? It's politics. Sana. sana. Pwedeng jumping jack sila sabay-sabay yung ledak para at least ma-encourage talaga na
umattend. Meron ako kasing napansin na isang item. Binanggit ito sa akin ni yung daw FTI under Kiko yan. Food terminals, bagsakan. At saka yung Planters Products. Okay. May ginagawang kalokohan. Okay? Iniimbestigahan po ng Senado itong FTI at saka itong PPI. Lumabas doon sa investigasyon na merong systematic racket na ginagawa itong dalawa na ito. Okay? Meron po kasing imported na bigas from Vietnam. Yung imported po ay inire-repack. Ande pala, dinidistribute in Good morning. Morning. Morning, sir. Nakapera ka na ba? Morning. Saka ba magpapa-opera? Bukas. Akala ko kung circumcision. Hindi. Hindi, tapos na yun. Ano na yun, bayabas. Yun daw pong ini-import sa Vietnam, yung 25 kilo na sako. Okay? Pero branded as binhi. Meaning, branded as local. Oh. So, hindi po alam ngayon kung saan talaga ang origin kasi binhi ang nakabrand. Okay. Ang gumagawa po niyan, FTI, na booking ng FFF. Bakit daw ginagamit yung binhi brand? Pag tinignan mo daw yung sako, sa likod nakalagay, product of Vietnam. Yeah. Naging Tagalog na rin ng Vietnam, ha? Ha? Tagalog, ha? Magaling. Tapos may charge po ang FTI 3 pesos per kilo. At ang kanilang charge yung mga importers. Importers. Anong tawag nila dyan? Logistics fee. So kumikita FTI dito sa kalokohan na to. Dalawa dapat ang tinitignan. Sino talaga importer dito? FTI ba? Yun Or? na nga. Kasi, nagkaroon ng problema dyan sa import allocation. Ngayon, kung FTI nabigyan na allocation at sila rin itong gumagawa ng mga ganito. Sino agent nila? Antindi ng kinikita ng mga yan. May 3 pesos logistics fee. In addition to yung import allocation na fee nila. Kasi lumalaki ngayon, paring Conrad, paring Joel at Prof. Astro, ang cost ng because of all of these things. Yung mga ginagawa ng added FTI. cost, Added logistics cost. fee. Kasi halimbawa ngayon, ang sinasabi nila, bago ka makakuha ng allocation, you have to talk with some people. Somewhere. Yan po FTI, nakaupo yan sa technical working group ni King of the Road. Ni King of the Road. So, Kaya nilang gawin to? yeah. Aba, kailangan maimbestigahan Hindi, to. kaya nilang gawin yan. Pati yung allocation itself, paano nyo ginawa yung allocation? Number one. Number two, paano nyo binibigay yung requirement na sinasabi natin na phytosanitary, etc. etc. Ay! Wala na yun. Meron. Meron? Hindi. Nag-issue daw bang BPI? Ito may figure ako eh. Yan, BPI. January pa lang, 250,000 metric tons ang in-issue na import permit. February, another 450,000 sipin mo metric yan. tons. In March, 360,000 metric tons. In April hindi pa tapos yung April. Kalagitnaan pa lang tayo na April, 150,000 metric tons na in-issue. Sino nakakuha ng mga ganyang allocation? Hindi ang nila gusto natin sasabihin, malaman. pare. Hindi. Top secret yan. Kailangan sabihin nila yan. And if Senator Kiko Pangilinan is really interested in doing something about food security and food production, yan ang dapat niyang tignan. Kaagad. Kasi rice, Wala naman daw ginasabi ni Chu Laurel. Wala naman daw ginastos ang gobyerno rito. Private sector naman daw ang gumastos dito. Oo nga, ang private sector ang gumagastos sa inyo. At yun ang nagbabayad. Yan ang nagbabayad sa inyo. Ng logistics fee. Hindi lang yun. 3 pesos per kilo. Import permit. Import permit. Malaki yan. Malaki ang workout nila dyan.
So kung ganyan kalaki, di, more than ano na yan, 2 million na yung up April pa lang ang ibinigay na import allocation. More Ang than laki 2 na. million na yan. Okay. Ay, nako. Nagagalit na doon Oo. sa loob. 8:33 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. In ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba, pare? Meron na? Meron! Meron na! Meron na tayong campaign. Ayan. Wala, Meron na wala. Tourism. Ay, nako, wala pa. Mamaya, pag-usapan natin yung tourism. Bagsak daw. Below 5 million daw ang predicted. Wow. Below 5 Babalik million. tayo sa Pare, laking bagay pandemic, niya. ano? Lahat ng mga nag-invest sa mga hospitality sectors. Ay, nako. Maganda yung development na yun. Oo. Balik po Karambola, kasama natin Jonathan De La Cruz. Yeah. Joel Laksamana ang ating Tuesday special. Professor Astro Del Astro Castillo. na lang. Yes. Ako po si Conrad Banal. Good morning, good morning. Yan. Grabe. Ano yung sinabi nung nag-text sa atin from farm sector? Nueva Ecija, Nueva Ecija. Oh, I'm listening to you guys. I talked to a friend who's a rice farmer sa Nueva Ecija yesterday. Apparently, there was scam crops. Scam? Oh, scam crops. CROP. Scam. During their last cropping. Racket, ha? Yan yung mga rocket ship, ha? Yeah, the seeds were marketed as such that it would increase yield by 150% raw. Ganyan yung hybrid, eh. Parang hybrid. Pero, Kasi ang average yield natin, Correct. 3 hectares. 3 tons. oh, yeah. Per hectare, 3 tons per hectare. Kung mag-hybrid ka, minimum mo ay 6 tons. Oo. Merong mga farmers tumitira ng 10, 12. 12. Ito, ano sinabi niya? Ayan Walang sinabi. nangyari. Ano nangyari? Nag-decrease pa yung yield. Saan niya kinuha yung hybrid seeds niya? Binibigay yan. Fake. Ng Di mga fake. Sinita na yan ng mga farmer groups. Binibigay yan. Government. Government yan, ano yan, that's seeds. Seed, yan yung For hybrid. seed assistance. Binibili ng government. Binibili ng government, tas So may kumikita. meron. Pwede. Okay. Eh yung nga sa Ibibigay ng government sa Yan farmers. yung binabiyahe nila Yung insan nga sa- calling sa Pili mula yung nga sa Galigo. yung nga sa Bulacan, yung Butil Group. Yan yung mga original na farmers talaga. Butil group. Butil. Yeah. Eh sila, binigyan naman sila, hindi naman yung ganon. Pero, scam pa rin. Ibinigay sa kanila, paso na. Galing. Pasok. Baka naman sinasadya para mabuhay ang importation. Para hindi tayo makapag-produce ng enough rice. Parang sinabutahe. Hindi. Sinabotage. Tanggalin mo na yung baka. January, Seeds naman 450,000. nun, pare. February, 450,000. March, 350,000. 150,000. Kalahati pa lang ng April. Ano ba yan? Oo. Ano yan? Hindi. Yan na lang ang ating pagkakaabalahan. Mag-import tayo pagkain. King of the road naman. Oo. Kailangan natin yung ating 5 Ang million. presidente, exercise na ng exercise. Kayo, wala pa kayong ginagawa eh. Nagiging comedy tuloy ang Uy, punta tayo doon. dating ng... Jogging tayo. Saan? Tayong Sa apat. Malacanang? Oh. Wala yan. Pwede ba yun? May We're not welcome eh. May ginagawa si Exclusive ng Malacanang press corps yan. Si Secretary Chu Laurel may ginagawa. Ano? Bro, ang daming press release na yan. Nag-i-issue ng mga Press release. Fertilizer. Yan po ang number 1 na magiging effect ng krisis. Oo. Yung pagkain. Ngayon pa lang dapat inaatupag na natin yan. Sabi po ng DA, they are willing, ready and hindi pa nga able. Willing pa lang. Launch a new subsidy program for fishers. Ayan. Bibigyan daw po ng 10 pesos Fuel. for every kilo of landed catch on government fish ports. 10 pesos. 10 pesos. per kilo.
allocating subsidy 10 pesos per kilo of land. What's the point? What's the point? Para kumita yung mga fishermen. Hindi. Hindi po ibig sabihin no, nadadami kanilang huli. Wala. Lalaki ang kanilang kita. Hindi ibig sabihin. But in a way that can encourage them to work harder para lumaki huli at lalaki yung 10 pesos per kilo. Kung 10 kilo lang ang nahuli mo, 100 pesos lang yun. Kung naka 20 kilos ka, 200 pesos. Ayaw ho namin humuli ng malaki sapagkat pagdating namin sa mabibila sa kami. Mas masisiraan Wala kaming lang. cold storage eh. Patay. So useless itong 10 Useless yan, pesos wala na to. yan. What you should do... Pare what naman, you should- nag-iisip na nga yung DA eh. Nag-iisip na nga ng mga paraan. May eh. budget tayo dyan ha. You are supposed to enhance your fishing fleet including equipment. Yes. Nasaan yun? Yes. Ang ibang bayan yan ang ginawa. Oo. Ang Vietnam. Ibang bansa. Yung mga Malaysia, ginawa yan. Indonesia. Of Thailand, course, nahuli. pera lang yung even Thailand. What happened to that? What? May budget yun. Oo. At saka mayroon yan sa DBP dati, Land Bank. Tapos cold storage, meron din yun. Meron din? Mayroon. Oy, ang mga bangko Astro kayo Oh. 20% of loanable Oo. funds Nagbibigay should naman. be given Oh, bonds. not to the central bank in T-notes, T-bills, Mm. to the food production sector. To the actual realistic. Guilty. And which the banks are not doing. Mm. And they're getting away with it. Getting away with the... Nagbabayad lang sila ng penalty. Kailangan taasan yung penalty. Make it punitive. Para mapilitan kayo. Kasi ang katwiran nila, we don't know that business eh. Oh. My God, you're so intelligent. Everybody in the banking business so intelligent. You cannot even study this business and learn it. At saka you can outsource. You can do it. Sabi nga natin sa UP Los Baños, lecturer Oo. sila. Libre! Libre. Oo. Lectureran. At saka ang dami niyan, ang daming mga nakakaintindi. And they are also in production themselves. Tulungan na lang nyo yung mga yan. Oo nga, no? Tama, Marami no? yan. Organize natin They are UP Los organized yan. Baños. May mga cooperatives, Cooperatives, pa rin. ayun, no? FFF. State. Ay, nako. Yeah. Alam na nila Tama, lahat yan. tama. And you can identify yung mga areas of of production na pwedeng i-enhance. You don't have to invent all of those. Tatap natin si Pabs Villegas, Oo, pati oo. yung mga taga-cooperative. Yes, alam nila yan. Tama, no? May away ngayon si Balisacan at saka si Chubibo. Sabi kasi ni Balisacan, trim capital outlays to help pay for the government responses in this crisis. So, trim capital outlays. Big sabihin po niya, yung mga infra, capital outlay yan bawas-bawasan. Nagalit si Chubibo. Chubibo. Tara! Sabi niya, inspect ka. Oh. Yan. Talaga? Halt infra, capital expenditure. Hindi daw po yan. Itutuloy niya yan kahit tumataas ang presyo ng fuel. Ito lang yung tanong. Totoo bang may nangyayari sa infra? Sa infrastructure. Natutulog lang yung pera nyo. Yun ang sinasabi ni Balisacan. Oo. Natutulog yung pera nyo na kailangan yung pera na yan Ilabas. sa response, Oo. ilabas. Move it. Ang tanong pare, bakit natutulog yung pera? Walang nagbibidding, hindi nakakatrabaho. Kasi mali po yung mga ano, parameters. Oo. Yung mga ginamit ng DPW. Kasi sabi ng mga contractor, lugi. Luki! Ayaw nila yun. Tapos 4 days a week pa. Wala na. Kasi daw po kapag ginawa ni Chubibo yung mga infrastructure, yan na magpapabilis ng traffic. Yan daw po ang solusyon natin. Yung ganun ba? Nagalit pa kay Punong Bayan. Si JC Punong Bayan. So should redirect more of the infra. Hindi niya tinira si Balisacan. Si Punong Bayan yung tinira niya. Sumama ka sa akin, mag-inspect tayo. Yeah. Ano inspekin mo? Wala nga nagatabaho eh. Ha? Wala nga ginagawa eh. Meron. What are you...
yung EDSA lang eh. Ini-inspect ba yun? Nakikita mo nagkaka-traffic na eh. Ito, araw-araw, dumadaan ako rito, parin Jonah, parin Dito. Joel, Astro. Yung, itong kalye rito. Show. Hindi. Hindi. So, yung, Orambo. Orambo. Hinukay yan eh. Mm. At nilipat yung pipes Mm. ng Manila Water. Kasi ginagawa yung subway. Mm. Na ilang 10 taon ng delay. Mm. So, nung hinukay nila yan, pare, tinabunan na ngayon. Sinimentohan lang ng parang, ewan ko, gano'ng kapiraso. Spalto. So, mababa yung hinukay kesa doon sa original na kalye. Oh. Yung one lane, virtually, hindi mo madaanan. So, lahat kayo nado sa kabilang lane. Agawan kayo ngayon. Ano yan? Wala ba reglamento dyan? Meron. Hindi ba? Meron. Kailan pa yan? Tagal na Ay, yan. tagal na natapos yan eh. Hanggang ngayon eh. We're suffering. Sabing temporary restoration dahil mukhang yun na yun. Ay, by the way, dyan sa subway, andar na sir, kung Jonat, magkaka-traffic nga tayo dito sa may lugar na to dahil yung boring machines itatransport mula sa I-preposition. ipe-preposition na nila, gagawin. Yung boring machines, Ilang boring machines ba yan? 5, which should have been transferred and prepositioned 3 years ago. Ngayon nila yan. Pare, Ang una, Ay! comedy of errors. Comedy eh. of errors yan. Bumili agad ng 5 boring machines. Hindi pa naka-ready yung project. Wala pang mga Right of acquisition way, na right of etc. way Oo, and everything. Nauna pa yung commission eh. No. Gusto nyo ba to rollback? 23 per Hindi, liter ano daw natin, na Shell. pare, yung tungkol dyan sa okay mag-inspect. Pero Okay. nasaan yung plano ninyo na workout? Where are these areas na inaayos ninyo? Kasi sinasabi nila 3,000 something projects daw. Yeah. Nasaan yung 3,000 projects Importante ba yun? Yun ang sinasabi nila. Pero, Nagagalit siya kay punong bayan. ito na nga alam mo, problema pati. Mag-usap kayo ng DTI kasi hanggang ngayon, yung pickup licenses ng mga contractors, hindi ba natatapos yan? Pwede Yung pick-up, naman, hindi pa pwede ka umaandar naman yan. mag-arkila ng lisensya eh. pahihirap. Magkakaproblema ka. Upahan, May oo. problema ba yun? Malaking May kaibigan ako, contractor siya eh. Oo nga. Binabayaran siya ng Binabayaran malaki, yung gagamitin license. lang yung lisensya. Yes, mayroon na ganun. That kind of practice has always been there. But legal ba yun? You know, magiging joint venture ka sa totoo. Yan sasabihin niya. Kunwari, You'll joint have a joint venture with them. So So where are these hindi projects? kumikilos yan. Economic, sabi mo, kailangan na to spur the economy. yes. Sabi ni Astro. Kaya na kursunada nila tanggalin yung excise tax. Ito, this is clear. Nandyan yung pera. Pare, classrooms. Magkano Yan. yung classrooms? Bakit hindi gumagalaw yan? Yang farm to market. Farm to market. Ba't hindi gumagalaw? Yung hospital, yung Yeah. yung zero balance, zero billing. Kasi yung pera doon, hindi naman talaga ibibigay sa pasyente yun eh. Ibibigay sa hospital. Yung pera na yun, i-invest ng hospital para makapagbigay ng libreng healthcare sa mga tao. Hindi po ayuda yan. Yung zero balance billing, kumbaga, imbes na singilin ng hospital, yung tao na nagpagamot, gobyerno magbabayad. And therefore, yung income ng hospital intact. Yeah. And therefore, yung hospital, makaka-invest sila. Ang sinasabi natin, ba't hindi kayo magtayo ng mga bagong wings? Specifically for the zero balance billing. Yeah. Infra din yan. Di ba? Kesa aagawan nyo Tama. ng spasyo, yung mga, halimbawa, wards na may bayad ng konti. Parang ang lalabas dyan, yung mga nasa wards na may bayad ng konti, ay dislodge kayo. Diyan mapupunta yung zero balance billing. Saan mapupunta yung mga dislodge na yun? Do we have enough space? Kasi po, ang inaasahan dyan, magdadagsaan na magpapagamot sa mga government hospitals dahil sa Kulang. zero balance billing. Ano ang measure dyan? Hindi ba capital outlay? You have to build more wings, create more bed spaces. Kailangan po dumami ang kapasidad, lumaki ang kapasidad ng mga government hospital. Nangyayari ba yan? Yung classroom, naman pare, gamit Abril lang wala na. eh.
May na lang ang window Lapit nyo. na. Para Sa June, kailangan na yan. May nangyayari ba? Ang ginagawa po ni Sani Angara, puro press release. Tungkol sa, yung 3 terms, yung trimester. Trimester. Yeah. Busy-busy tayo sa pag-ayos ng Policy. trimester. Yan. Pagkatapos Sa meron... DA naman, busy-busy mag-issue ng import press- permits. Ngayon, meron daw sa DOTR, yung sinasabi ni parang Joel, gagawa sila ng mga bus stations. Oo, Meron nga. busways. Busways. Busway. Oo. Kailan pa mangyayari yun? Hanggang sa PITX yun, mahaba-haba yan. Hindi yan daw ang focus nila ngayon. Tatayo ng mga dadagdagan ng bus station, yung EDSA. Para bang yung buong EDSA Oo, services yeah. the entire country. Which is small comfort para dun sa hindi connected na mga lugar gaya dun sa Kung ako si para hindi Piñas, si Cavite, para hindi sila Parañaque. nagkakagulo ni Oo. ni Secretary Balisacan, identify na nila ito po yung 50 ang malalaking kontrata na naiayos na namin na tig 300 million. Yan. Pwede ba yan? Pwede ba yun? Oo. Bakit hindi sila mag-usap? Bakit silang ganunin Bakit hindi tayo nag-usap at sinabi ganito? O ngayon, Ginagastos namin, ganun. ang acting like Transportation Secretary Giovanni Lopez, yun daw DOTR magsisimula na bukas ng yung service contracting program. That's another issue. That's another issue. What what do you have in terms of service? What are you talking Simple about? lang pare. Gusto mo? Discuss ko. Bawat kilometro na bumiyahe ang public transport Which is ng off hours, hindi rush hours, bibigyan kayo 40 pesos to 100 pesos. Hindi pa alam kung alin doon. 40 kung anong rules. no. From ganun. 40 to 100. Kung anong klase. Yan yung range. Siguro depende sa size ng iyong sasakyan. Okay? Yan ang gagawin nila. Okay? Sisimulan na yan bukas. Saan? Who knows? At saka, sino yung public transport? Did you define kung sino yan? Ano yan? Mga bus? Mga jeepney? Lahat daw. What? Pati yung TNBS? TNBS. Lahat. Basta bumiyahe kayo Ng off hours. ng off hours. Nako, boss, ang sasabihin, lahat yan biyahe. Lahat yan. Magsasayang ng gaso. Magki-claim yan. Magsasayang ng gaso. Oh, So, tama ba itong ginagawa nitong acting like? yun nga yung gusto ko malaman sa kanya. What Bukas is the na point? raw po yan, ha? Gross service contracting. Okay. Net service contracting. Wow. What's the difference? What's the difference? Who knows? And then gagastos ka. Gagastos ka. May program ba sila sa mga Humihingi pa nga ng additional 5 billion. para Isipin mo gawin yan. na. Isipin mo yan. Babiyahe ka sa off hours. Anong Gasayangin mo yung gasolina. sasayangin mo yung gasolina mo? Sino sinakay mo? Hangin. Kasi off hours Off ka hours. eh. Hindi. Para Wala kung, na. Wala na ang tao solusyon eh. niya kasi, ang solusyon niya, ay na-address niya, yung kita ng mga nagmamaneho. Patay. Hindi yung, Hindi yung overall sa hindi economy. yung mobility ng tao. Hindi ba nagsayang ng bullshit. gasolina yun? Oo. Hindi ba dapat mabawasan ng mga sasakyan Pag- sa kalsada Oo. pag off hours Transportation. dahil wala naman Wala namang sumasakay? sasakay. Bakit hindi mag-isip ng scheme na lahat kayo lalabas ng peak hours tapos hindi na kayo lalabas? Yan. Yan. Bawat kilometro eh. Oo. So kailangan umaandar ka. Oo. Kung di ka umaandar, Wala. wala kasi. Hindi ka makaka-claim ng discount. Wala kang discount. Wala. Number 1 yon. Number 2, paano mo malalaman nakailang kilometro na to si Jonathan? oo. Nakailang kilometro na to si Astro. May GPS daw silang Asan? Ayan. Nakita mo na ba yun? Dali. Lalagyan Talaga? na eh. Lalagyan. And they will So, then bibili ka control pa? it. Bibili. Bukas na yan, ha? Bukas na yan. Bukas na Hindi, yan. well, trial pilot pa lang daw baka bukas. sa Jeep telepono. driver muna. Because, sabi nga nila, Isang buwan the na, system needs to be tested if it will work. Pare, naguhulaan pa pala tayo rito. Gagawa kayo ng programa na itetesting ninyo. Testing natin. Anak na Pag mo. okay siya, then spread Ito. na natin sa mga TNBS, jeeps, Tayong buses. apat mag-aaway kung tayong mga nasa PUV. Bakit? Paring Conrad 100, Joel 60, Astro 40. 80. 40, 80. Ako 40. Away na tayo. Ah. Ano 'yon? Favoritism. Mas matindi ba ang pangangailangan niya? Yan. Meron daw siya 1 Yan ang billion. planning.
Gagamitin niya yung 200 million sa maritime. Ano kaya yung programa sa maritime? 200 million. 800, ano kasi to eh? Oo. Ano to eh? Sabit. Oh. Sabit to ni Chubibo eh. Oo. Sabit to ni Vince Dizon. Mm. Ewan ko kung bakit naging acting like. Yan. Mangyayari kaya ito bukas? Ewan ko ha. Kinakabahan ako eh. Gagastos ka ng ganyan, 1 billion for what? For? Okay. Tapos meron pong another strike. Transport strike. Manibela. Kailan ba to? Bukas? Oh, Tomorrow. 15 to 17. Gusto raw po nila ma-rollback ang fuel to 55 per liter. Impossible. Wala yan. Wala na yan. Parang sana mag-demand na lang kayo na itigil na yung war sa Middle East. Oo, yan. Parang ganun din yung gusto nyo mangyari. Which is not within the realm of possibilities. Okay? Galit sila sa Department of Energy. Yung sinasabi ni Kong Jonat, isa sa mga demands, end to US Marcos imperialism. Yan. Tama. Kasama nyo sa demands yan, ha? Kung hindi ka O kaya mag-demand kayo. Dapat tigilin ang pagputok ng Taal Volcano. Parang gano'n. Galit sila sa DOE. Ito, may katwira naman sila. Dahil ano raw, wala naman, inutil. Yung mga powers nyo, yung mga dapat nyong trabahuhin, hindi nyo ginagawa para bantayan po ang oil price. Okay? Well, tama na. Yung may executive pa rin ng Department of Energy, inamin niya na yung naging practice na every month, every Tuesday, nagseset ng price. ng price. Nagkakaroon ng cartel-like behavior. Siyempre. Paano nila sineset yan? Magmi-meeting ang mga oil companies. Bakit nangyari yung practice na yan, Jonat? At bakit pinabayaan ng Department of Energy na magmi-meeting ito mga oil companies and they will set the price every Tuesday? Ang problema Hindi ba cartel yan? Hindi, ang problema nga, hindi nila naintindihan na kartel yan, sila nagtatawag. At sila nag-a-announce. Sila promotor, ha? Sila nag-a-announce. Ah. Di ba for the past so many weeks sila nag-a-announce every week ganito? Paano yan? Bumaba na po, nag-announce na sila, no? At mahigit 20 pesos Oo. ang diesel. Parang 9 pesos ata ang gasolina. gasolina. Ayan yung palagi Nakita natin. niyo ba? Have Yan you yung checked? palagi natin. Meron na. Yan yung palagi natin sinasabi. Kayo, regulator kayo. Kaya- Kayo na yung regulated. Yun. Kayo na. And that is happening all over, All over the country. place. All the All over utilities, the bro. place. Bakit nga ba ganun? Every Tuesday, magmi-meeting. Sila. Bakit pinapayagan ng DOE? Pagkatapos ng meeting, DOE pa mag-a-announce. Hindi pinapayagan ng DOE. Bakit tinatawag sila ng DOE? Ayan, DOE pa po ang promotor nitong kartel. Ay, nako. Aha. Alam mo na discuss sa hearing sa House, yung dati merong oil price stabilization Yes, fund. Yes. OPSF. OPSF. Lahat daw ng bayan, meron mga ganyang mekanismo. Meron. Bakit tayo tinanggal natin? For one simple reason. Dahil ninakawan daw yan. Wala naman silang proof. Which was on suspicion. Kasi yumaman daw si Jeronimo Velasco. Mga ganun. Doon daw. Paano kung kailangan niya mechanism? Kamukha ngayon, nagkagulo. Paano yan? Oh. Sabi po ni Ehersito, dapat daw palitan na yung oil deregulation. Pati IPIRA. Oh, sabi yung JB yan. Ano papalit? Hindi, kailangan Hindi, i-review reviewin. na talaga. Yeah, Hindi 20 years. It's not working. 30 years na yung deregulation. Sunset na yan, Okay? It's not working. At It's not working. meron ba improvement? May nangyari ba sa atin? Lalo nga tayo napahamak eh. Lalo tayo na baon. Lahat ng Shell, Caltex, nagsara na ng refinery. Why? Nakita nila mas ma-advantageous mag-import na lang. Mag-import na lang, yes. Because of the deregulation law eh. Dapat yan, pag nagbebenta ka rito, required kami refinery. Dapat. Hindi eh. Ang ano natin, sige, pwede kayo magbenta. Deregulated tayo eh. Open to anybody. And Dahil sa deregulation na yan, tumindi ang smuggling. Para binalikan ko yung mga notes ko.
parang 50% yung tatlo eh. Petron, Caltex, Shell. Okay. Total, something like that. Yung grupo na yan. Yung Meron grupo na mga 11, mga PTNT. Mga 11 to 12%. Okay. Yung iba, wala pa ng 10%. Ang dami na nila doon. Yung 30%, hindi alam kung sino may hawak. Kasi smuggle yun. Laki, no? Laki. 30% smuggle. Isipin mo yan, that's because of the oil deregulation law. Dati ba nag-i-smuggle ng fuel? Laki. Hindi eh. Hindi nag-i-smuggle ng fuel kasi locally refined. Yeah. Etong mga Bakit yung isa smuggle? Nandito etong na, mga oh. oil companies, they have interest to protect. Hindi dapat nag-i-smuggle kasi mamamatay yung kanilang refining business. Tinanggal natin yung inherent na ganong built-in protection. At ang naging safety natin, fuel marking. At ang kumita sa fuel marking ay yung mga official sa Department of Finance. The best. Sige, JB. Gusto namin. Reviewin nyo yung oil deregulation law. Tsaka yung EPIRA na yan. Dahil hindi lang legang tama natin dito eh. That's good. Nasaan na ngayon yan? Yung proposal Suggestion ni... pa lang yan. Okay. Nag-file Meron ng na bill. mga bills. Nag-file ng bill. Eh, I see. pero ang lalakas ng lobby Lobby pa. dyan. Malakas ng lobby. That's good, Secretary. Senator JB. JB. Paki-convene na rin yung Ethics Committee. Bakit? Sino yung Hindi pa rin niya Oy! na-convene. Nagagalit na uli. 9:05 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Yes! Meron na ba? Meron na! Meron na? Wala pa. Wala pa ata eh. Pinag-uusapan natin kanina, mabalik ko lang yung yung proposal ni Senator JB, yung visit, Review. review. Alam mo, that's the main pinag-uusapan natin, oil deregulation, privatization. Ano to nangyari kasi Alam ni Ramos. market forces will Ginaya natin dictate, yung and then we will have strong regulatory presence governed by men of probity and independent vision to ensure na fair ang playing field. Yan yung ginamit nilang linya para lokohin tayo. Ganyan na nangyayari Para ngayon. pumayag tayo doon sa mga gusto nila. Gusto nila mangyari. Ang totoong history niya, yung privatization and everything na yan, the regulation, ginaya natin na UK. Panahon ni Thatcher. Kasi sumikat yan. Parang lahat na lang, wow, galing ng ginawa ni Thatcher, privatize. Kasi walang pera ang gobyerno noon Let's say, to rehabilitate these aging centuries-old institutions in the UK. So, That was not our case. We had a Kinuha natin yung World Bank. Sinabi na sa World Bank, gusto namin privatize eh. And then the World Bank justified it. No. Baligtad. Dapat Baligtad. tinignan ng World Bank, hindi. will this work? Ito ba talaga kailangan nyo? Hindi po ganun na Kaya nangyari. lahat ng utilities natin, ganyan ang pagmamanage natin ngayon. Hindi, Yung regulation natin. At saka nasundan it's pa out na of nasundan control. yan yung mga sulsol na mga fund management, etc. Sulsultant. Kagaya niyan, IFC, World Bank, ayan. ginaya natin yung programa ng California sa energy, Oo. yung Enron. Nangyari ang Enron. Nangyari tayo ng Enron. Yun ang ginaya natin. Rate setting, etc. and everything. Yeah, work out. Ngayon, everybody and his brother going back to the idea of getting government back to what we call the commanding heights of the economy. But here you see, how do you put the genie back into the bottle, bro? Kasi this has Sa been ibang bayan, decades, yung mga pare. water, they're taking back. Binabalik nila. Oo. They're taking Lahat, back. pare. Mga utilities. Laki-laki ng investment natin dyan. Hindi naman nila binayaran ba nila yung mga dams? Oo. O lahat ng profit sa kanila na But pupunta? here's the thing. Over the years, Yes. more than 150 billion na ang kinita ng mga water companies. Ito lang ang akin. Marami kasing mga big businesses ngayon, yung mga players.
They like this system. Who cares about them? Yun na nga nangyayari. They like the fact that they can influence regulators, that they can They call can the regu- shots of the They can game. They regulate can the do shortcuts, regulators. pare, within the system, bro. Bakit mo papalitan ngayon yan? Di ba? Yeah, because they are Kung not mo ginawa ng UK kasi, Oo. pwede yan. Okay. Eh gusto ng mga kapitalista Yeah. dahil kikita sila roon. and they are not serving the public, they are not serving the community well. That is the big problem. Hanggang kailan yun? Gusto ba ninyong... Why, dito sa Atakihin ASEAN, kayo? sa ASEAN lang, Wala. ang mga commanding heights kontrolado ng gobyerno. Gobyerno. Look at Vietnam. Oo, hindi pwede. Bagay, sabihin mo, communist yan. O then, look at Malaysia. Oo. Look at Indonesia. Oh, hindi naman communist yan. Bakit tayo lang bukod tangi na naniwala tayo Sa No, well, ganyan. because- sa liberalization, privatization, privatization. and Because all it's the based on the buzzwords? proposition, it's the private sector can do a number of things better than the government. Yun na nga yung line masasabi nila- mo, yun ang Rosario? propaganda line This is, nila. Government is left to do the more important things. Ayan. Hindi importante yung commanding heights of the economy. Ito, gusto ko balikan itong Etong DA po, ang gusto nila, zero tariff on chicken, Nako. pork, and corn. Zero tariff. Ang unang umangal po, United Broiler Raisers Association. Yes. Kasi po, ang ating chicken industry ay very successful yan. Okay. Relatively mura ang chicken dito. Okay? Ang tariff po sa imported chicken at present is 40%. Gusto ng DA gawin zero. Eh di ba bahain tayo na. Wala. Ha? Hindi kaya tayo bahain dito ng Hindi, itong mga kasi Gusto hindi naman itong ng mga bahay. buon chicken cut-ups, bro. They are well Na-reject vacuum sa- packed na reject sa ano, US. oo. Gagawin mo zero tariff. Di Tariff. kumita yung farmer sa US. Okay. Gaya niyan, di ba? Alam mo, at one time, yung Bureau of Animal, ano tawag doon? BAI? Bye. Bill of Bye. Animal Industry, BAI. Kinausap ang mga poultry. Oo. I-allow daw nila importation. Tapos itong mga local poultry natin, mag-export. Talaga. Brilliant, di ba? Magkatatamang ganyan. Oh, Seryoso. Hindi, serious yun. Ano nila yun? Sinadjust Kasi nila. kailangan pagbigyan nila yung mga nagre-request na payagan mag-import, which are the fast food industries. Malaki Correct. kitain ng Fast food. mga taga-bureau. Para matuloy yun, aangal kasi itong mga local. Para matuloy yun, kailangan mag-export na lang kayo. Tama. Di ba? Ganda na solusyon, di ba? Gusto mo ba yun? Kailan ba yun? Panahon niya na yan eh. Panahon ni- Dar ba? Hindi. Dar. Duterte. Duterte. Ang Federation of Hog Farmers, ito sila pare? Paring Marlen. Ang tariff po ngayon ng baboy, 15 to 25%. Depende kung quota ka or what, 15 to 20. Gusto rin gawin zero yan. Thank you. Bakit naman? Para talagang susugurin na kayo ni na parin Marlene. Ang sinasabi Hindi, nila, dahil lang sa persistent supply issues like na the ASF at kung ayun. ano pa. Ay. Kawawa naman ang consumer. Okay. Tayong mga namimili. Baka, hindi, ito sinasabi nila. Binaba nyo na nga yan eh. Oh, Katakot-takot na nga kayo. Binaba nyo na nga yan, tariff na yan eh. Oo. May nangyari ba? Bagkus nagmahal pa. Oo. Nagmahal pa. Ang pork. Pati, So yung ba, tama ba yung... pati yung mob ninyo, binaba na nga yan. Minimum access volume, tinira na ninyo yan. Yung tariff, tinira na ninyo. Lahat na lang, tinira ninyo eh. Wala rin eh. Kaliwat kanan. Kalitkawan. Wala. Hindi bumaba ang presyo. Naghahanda na rin pa another news on the food. Yun daw NFA. Naghahanda na, meron daw darating na malaking shipment ng bigas Ayun. dyan sa Central Visayas. Kasi kailangan daw ng distribution ng mga local governments dyan. Yan. Saan galing yung bigas? Imported. Siyempre. Hindi, sabi ng NFA, it is trying to work out. Trying to work out.
Papalitan lang ninyo yung sako eh. Kayo naman eh. Pwede Vietnam pala yan eh. Ano kaya solusyon natin? Wala pa ako nakikitang Alam mo, food po ang talagang magiging problema natin. Immediate. ang Tapos syempre, darating na hindi dyan tayo din magkakaroon ng solusyon kung hindi natin aminin yung mga problema natin. Yun ang problema dyan eh. Ayaw nilang aminin na sila ay nagkukulang sa pagtulong dito sa food production local. Ayaw nilang aminin yun eh. Aha. Yun ang problema nila. Oh, Ito mga ito solusyon, sabi ng DSWD, magbibigay na raw sila ng mahigit 260,000 na mga tricycle drivers. Makakakuha na ng ayuda. Yan mga solusyon. Yan ang solusyon. Sarap. 5,000 each. Hindi ko alam to, ewan ko. Ito si Prof. 5,000 per Are we sending the correct message? Para sinasabi natin, mas gusto nating mode of transportation, tricycle. Kaya tulungan natin yung tricycle sector. Parang yun ba... in this age of expressways and bullet trains, supersonic airplanes, yung mga Panamax na mga barko, ang ating pinagkakabalahan ng ating pinakamamahal na DSWD ay yung tricycle sector. 260,000 outside Metro Manila. Are we sending the correct signals to the younger generations? That's my Of course question. not. Of course not. Misplaced na naman yung ano. However, given that it's already an existing sector, they really need to support them. Pero, sana lang, merong ang... Ibang measures. mas maayos na programa. For transport. Oo. Okay lang natulungan ng tricycle. Dahil... Nandyan sila eh. Nandiyan na eh. Nandyan. Oo. Tsaka mo, Pero gusto mo, meron pang ibang programa. yes. Correct. Correct. Ano yun? Hindi, tsaka yung suporta niyan, sa tingin ko ang suporta niyan, bawasan lang ninyo yung para sa kanila na halimbawa diesel or whatever. Baka mas mabuti yan. Bawasan ninyo. Dito, specifically, lahat ng mga tricycle na registered dito sa BF Homes, Parañaque, ay dito kayo magpagasolina kasi ito yung Yun. inyong 10 gasolinahan dyan sa malapit sa inyo, dyan kayo magpagasolina. Subsidized. Subsidized! Dapat ganun eh. Kasi kung bigyan mo 5,000, baka hindi na lumabas yun. Wala. May pera na ako eh. Hindi. Hindi lang sa hindi Hindi na lumabas. ako trabaho. Hindi lang sa hindi lumabas, paring Conrad. Hindi na nga lumabas, nagtong its pa. Ayan. Yan. May pera eh. May pera Bingo. eh. Oh. Tumoma. Tumama. Nakahubad. O kayan. Nakahubad sa kalye. Gusto Magagalit si natin John yun. Vic. Oh. Yan. Nagpaumanhin si John Vic, pare. Kasi may pinick up Mali kami construction rito, worker. sabi niya. Construction worker, nakahubad, pinick up ng pulis. Oh. Hindi malinaw yung pulis doon. Dapat tinanong O niya. tinanong mo, saan ka ba galing or something? Boss, construction worker ako. Pero bakit nakahubad ang construction worker natin? Alam mo ba, yung ating ways of doing things, kailangan magbago eh. Pasaway. May Hindi pagkapasaway ba? tayo eh. Meron na namang nahulog sa bangin. Yung mga ganyan bro, nagkamali. Pare, look, gaya ito, yung nangyari sa DSW din. Merong tricycle driver na gusto niyang kolektahin yung kanya, may sakit 5,000. siya. Yung kanyang anak ang pinapunta, pinagtuturo kung saan. Ayan. Mismo si Secretary Gatchalian ang nag-sorry, ganyan. Pero nangyari na, pumanaw na yung ano. So, nangyayari to. Commanding heights of government. May mangyayari ganyan. Commanding heights of Bayuda. O, payuda. Wala Oo. pa rin tayong sistema eh. Dapat Okay. talaga Ang tagal may na natin ginagawa yung mga Tagal na ayuda na yan. ginagawa. Hinahanapan na kung ano Nangyayari yan na, every year, lalo na yung sa disaster, sa mga typhoon. Yes. Pipila pa rin. Lahat. Nakapila pa rin. Oo. Sa So, ibang nag- bansa, nag-aantay ng so ayuda. undignified, ano? Nasa tent. Nasa tent sila sa Nasa basketball tent, court. nasa schools. Pila. Why? So, ano, Taon-taon meron tayong Taon-taon. disaster. Ha? Komunidad. Pero Ano, taon-taon, walang ganyan pa rin sistema. ang ano. At ang natatanggap natin sa national... Ano yun Napaka-inefficient. pare? Ulit? Anong pangalan nun? National Risk... National Disaster. NDRMC. National Disaster, Disaster Risk, Risk Reduction and Reduction Management. Management. Management Corporation. Haba naman yan. Oo. Corporation tuloy. Apple Council Center. na lang. Council. Apple Oo, Council.
Buti hindi nangyari sa... Tuwing disaster, statistics lang nakukuha natin dyan. Actually, strengthen na lang nila yan eh. Yan na yung pwedeng mag-oversee ng mga crisis eh. Wala eh. Ngayon, nakafocus lang May sila. budget yan, pare. Yun. Mayroon budget yan. At Yan ang na lang kanilang palakas mission yan, to NDRRMC. create resilient communities. Yeah, yun, It's yun not pa. to produce Yun pa, statistics. Yun pa. Yun ang kanilang Kailangan lang mission. i-tweak yan. Kailangan i-tweak. Nangyayari ba yun? Ito pare, may nabasa akong medyo nalulungkot ako. Meron na naman nahulog SUV sa bangin diyan sa Ifugao. At ang sinisisi nung report, yung driver, kailangan daw mag-iingat ang mga driver sa mga sigsag. Bakit ting may aksidenteng ganyan? Kasalanan na God nung driver, hindi kasalanan nung nag-design ng road. Ang mga kalsada po, talagang magkakaroon ng aksidente dyan. May mga sinasabing takaw aksidente na mga lugar. Why? Because of the design of the road. Pag may mga ganun na lugar, kailangan may barrier. Wala dito. Therefore, kasalanan ng driver. Ba't mahuhulog sa bangin? Bakit ka nagpakahulog sa bangin? Hindi, tsaka ako yung Diba? roadworthiness ng sasakyan. Saan nangyari to? Ayan na naman Sa tayo sa Ifugao eh. LTO, lalim LTFR. nun. Lalim nun. Tapos, authorities reminding the public to manage speed, navigating zigzag sections for road safety. Meron po bang engineering feature yung kalsada na? Ito yung national, obsession ni John at to eh. Yung National Transport Safety Board. Kailangan pinag-aaralan yan. Baka walang signage. Yan Hindi na baka nga, kasama. walang Kasama Lahat na yun. yun. Lahat yun. Walang Engineering, signage. Ang signage sa atin, liliit. Nakikita, papunta ka na sa Andun ka bangin. na. Oo. Andun ka na. May gali. Yung sinasabi naka-shirtless, nag-apologize po si DILG Secretary John B. Cremula na ano daw, medyo nag-overstep nga yung police doon. Saan ba yan? Sa Manila? No shirt policy to eh. Actually, napanood ko yun eh. Parang household lang siya. Oo. Naghahalo ng Addition semento. Hills. Ayun. Mixing cement. Dito sa ano? Dito lang. Mandaluyong. Oo. At sabi niya, hindi raw maliwanag yung kanyang instruction. Sino? Yung Ni John Vic. Hindi maliwanag yung instruction niya sa police. Kasi sabi niya, basta nakahubad, pick up. Ito, construction. Pero bakit ang construction worker natin nakahubad? mainit at ano Mainit. nga, mainit. Meron Nagsisino ngayong ka mga ng semento. t-shirt na kahit pawisan ka, Wala siya nung lumalabas dry yung fit. pawis Wala, mo, itong yung dry dry fit. cool. Wala siyang dry fit. Dapat Kasi, nagbigay Ah. ng mga Uniqlo. dapat yung kanyang employer, meron gano'n. Pati Hindi. yung sapatos, pare, mga pag nabagsakan ka, ang mga sapatos ng construction worker, yung steel toe. construction Yeah, worker steel lang toe. yata siya sa labas ng bahay para Hindi, lang dun hindi, sa sa bahay. kanila yan. Sa bahay Household kanila, lang yan, household. household lang Hindi yan. naman siya nasa construction site. Household lang. Household lang. Mag-aayos siya sa bahay Yes. So may yes. Bahay exemption lang pala yan. to pag nagtatrabaho ka na construction, pwede ka nakahubad Bahay lang. sa Pare, labas ng pag bahay. ikaw ay naghalo ng simento sa may harap ng bahay niyo, huwag kang maghuhubad. Ha? Huwag kang maghuhubad. Sa harap ng bahay lang ba yan? Yun, naggaga- sarap lang ng Oo, nandun bahay. lang sa Kung harap ng bahay. nagagarden ako, Yun na nga, tapos mainit. Ikaw, at eksakto, medyo toned ka naman. Gusto mong Pakita yung aking display sa kapitbahay. Pag napadaan doon pa rin. Ang pulis. Oo, barangay. Yari ka. talagang ano nga talagang alam ko, talagang ganyan ang pag meron kang campaign Oo. to instill discipline, Meron may mga- mahagip at May mahagip. hagip. na May ganyan. mahagip. Forgivable sa akin. Pare, Part pare, of the, ganyan ano yan. ang nangyari nun nung panahon. Do we ng, want discipline or not? Panahon Yan, ng yan lang Operation naman, yun lang naman ang Operation ang issue Tokhang. dyan. Ganyan ang nangyari, bro. Do we May want- instruction sila. O, ayan. Tinuluyan. Ano ba yun? Yung inano na lang, sinumpa na. Oo. Tinumba na. Oo. Eto, hugging na naman. Nakita raw si Atong Ang dito sa Pilipinas, traveling with a small team. Alam mo sa basketball, naglaro ako mga basketball, Astro. Kami ni Joel, naglaro kami. Pag tumira ka, tumama sa ring, kumalog, tapos lumabas, not counted pa rin yun.
Yung pong nakita si Atong Ang traveling with a small team, not counted pa rin po yun. Okay? So, mabuti pa. Sana hindi na lang binabalita ito eh. Sumasama lang ang loob ng mga pamilya ng mga Ilan pa ba pinatay. yung mga big names ang hindi nahuli? Madami, no? Oh, bantag. 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 Atong yun. Ang. Oo nga, Atong Ang. Si Saldico. Hindi, yun. Medyo, Nagpapasarap doon yun, sa medyo Euro. protektado yun. Investor. Si ano Roque yun, ba? Si Roque nasa investor, Europe eh. Si Roque. Wala, pinagtataw. Si Bato. Uy, si Roque, malapit Bato, na daw. Bato. Hindi ba pinag-usapan niyo sa inyong programa yung bari talagang hahabulin na nila sa ombudsman boying talaga si Roque. Hindi, si Harry, ang hahabol sa kanya, yung nagproblema siya doon sa kanilang pinagbiling. Yung boyfriend? Hindi. Ay, I'm sorry. Ang hahabol sa kanya yun. Aha. Meron naman mga... hindi. Mamaya pagbabalik, yung ombudsman naman, ang titirahin daw susunod, yung mga hospital na overbilling sa PhilHealth. Naku po, marami yan, ombudsman. Oo. Tama. Marami yan. Pera natin yan. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na! Meron na, pare. Laglag daw ang tourism. Meron ng campaign so para maayos yung tourism natin. Yan ang ano mo. Ang sabi po nila, intro mo dyan, pare. this year, baka hindi raw abutin ng 5.5 million. 5 to 5.5 million. Kapag dahil dito sa Middle East, itong crisis na to, Yeah. yun ang sinabi ng we will be lucky to land 5 to 5.5 million foreign tourists. Yan po ang sabi ng mga analyst. Bakit po importante yan? Yung po mga nagninegosyo dyan, kailangan nilang alam yung mga forecast yung na mga yan. nagtayo ng mga infra, hotels, mga Ang airfares, paring Jonat. Wala na pala si Jonat. Pare Astro, paring Joel. About 75% lang bumabiyahe from Europe to Asia, dumadaan sa Middle East. Okay? 75% yun. Kung walang Middle East, Yeah. parang cancel na ata lahat ng flights doon. Yung mga ang pamasahe nagdoble. Yeah, because jet fuel costs dumoble in the past 3 Okay. weeks. So yung mga long haul routes natin So may yan, tanong ako mataas dito ang sa impact. ating pambato paano natin babawiin? Yung mawawalang di ba malaking gastos din ng mga turista dito. Pinagmamalaki noon nung panahon ng DOT. Okay. Yeah. Yung kanilang So if you were to ask me, look, kasi ako meron mga kaibigan nasa hospitality tourism industry. Ang sinasabi nila, travelers will be expected to take fewer trips, shorter stays, baka cheaper, shorter routes. Ang akin kung ganyan, this is an opportunity rin. Kasi meron mga kilala na talagang, by all means, labanan natin ng more creative packages, mas bang for your buck na Sinong mga gagawa destinations. nun? DOT. DOT. Sana tumulong nga yung DOT doon kasi yung mga resort owners, yung mga may mga May Airbnb, sarili-sarili they're sa willing to do promo. that. Oo. Pare, negosyo nila to, mamamatay sila eh. tama. So, ba't kailangan sana ng tulong may dun back sa up. gano'n? Oo. So gusto mo campaign? Yeah. Na uy, package okay well. dito sa Pilipinas. Hindi lang kahit we na are anong reasonable, campaign. pero mas yung inyong bakasyon mas magiging Now, yung MICE, mas na kinakabahan ako dyan. Yung mga, tawag doon? Meetings. Meeting, incentives, I have conference, to admit exhibitions. that's competitive. Exhibition. Kasi mas they'd rather go to Singapore or Hong Di Kong. ba yung ASEAN nga binawasan yung yung meetings na Ito, gagawin meron sa ASEAN. sana dito Rotary Club, 30 yan. to 40,000 Ano yun. nangyari dyan?
year Ah, oo nga, 2028, oo nga, kinancel oo nga. yun eh. Eh So, yun naman yun kalokohan ang- ng Rotary International yun. Hindi pero naman yun natin ang kasalanan Ang yun. hirap maging competitive dun sa ganun eh. Kasi ang daming moving parts eh. Na, ano. Pero in so far... as Yung mga- individual, Oo. yung Kaya yan, individual pare, tourist. Kaya natin labanan yan. Tapos sa YouTube ang labanan mo, online. Pare. Well, malaking bagay kasi yung inaway natin yung China eh. Mm. Pare, ilan ang population nila? 1.5 million? Yes. What billion? No. Billion, 1.5 billion. Rule of thumb dyan, 10% of the population can afford to travel. Maski anong economic level ng isang bayan, 10% can afford to travel. Sipo yung 1.5 billion na yun. How many can afford to travel? 150 million. Eh, nakita naman talaga na. Grabe! laki ng ano. Dati Laki, mga Chinese ang malaking pumupunta rito, Hindi nagsusugal na pupunta. Gumagastos. Oo. Nawala yun eh. Wala yan. Wala yan. And yet, wala tayong nakuha tulong from the US kasi may kinalaman sa geopolitics yung BBM administration na medyo hindi liligawin yung China eh. But if you look at the other countries na involved rin sa so-called geopolitics sa West Philippine Sea, maganda yung kanilang tourism. Sino? Ha? Yung mga Taiwan. Vietnam. Okay. Oh, Taiwan, yes, nandyan yes. pa rin. Oo. Oh. Ang attractive nila So, na may promo. destination pa rin, ano? So meron Dinaan silang nila ginagawa. sa campaign. Oo. May ginagawa sila. May ginagawa sila. But meron. Tayo tumanga. Okay, maybe bring forth naman ako ito, mga nakausap kong stakeholders sa industriya, sa tourism. Kailangan magkaroon pa rin ng whole of nation approach kasi marami sa kanila diesel ang ginagamit para sa mga aircon at ano. Tama naman. Infra pa rin na They transport. produce their own power. That one is hindi They pa rin. generate their Ah, own yes. power eh, yung mga And, resorts. They have to lobby na they can import zero tariffs para Yan eh, di ba? I don't know if that Ah. will be ang mahal talaga ng fuel. Ang laki ng in-increase. So, yun Solar ang- powered. They have to think outside of the box. Oh. Nananawagan po ang ombudsman, Boying Remulla, Jesus Crispin Remulla, na kung meron daw kayo reklamo, yung mga fraudulent billing ng mga hospital na kasapakat, yung mga PhilHealth, Yeah. ay ireklamo nyo daw po. At gusto niya raw habulin itong mga predatory cost ng mga healthcare, ng mga health institutions. Pare, grabe magkasakit dito. May pinsan ako. Simpleng operasyon, 1.5 million. Pagkatapos, ayaw pa uwi nung hanggat hindi bayad lahat. Katakot-takot na private hospital, katakot-takot na negosasyon. Kasi humihingi sila ng tulong sa isang government institution na hindi naman inaskaso. Pero nakahanda na yun, siguradong darating naman yung tulong. Pero ang tigas na ulo ng private hospitals. Mhm. Hindi, kaya nga bayaran nyo para makauwi. O rin, hindi uuwi. Pag hindi umuwi, lalo lalaki yung bill. Oo. Siyempre, ganun lang. Di ba? Ay, alam mo naman yan. Parang matindi pa sa hotel ang hospital. Private hospital. Oo, matindi pa sa hotel yan. So, ano arrangement doon? Ang tindi doon. Dami pa Paano nun. mong gagawin? Daming comments sa Sa comments po FB sa atin. page natin. Binabasa niyo ba? Marami lagi dyan. Ang dami. Sabi po ng ombudsman, exorbitant na raw ang singil ng mga private hospitals. So, kung meron daw kayo reklamo, parating nyo sa kanila. Doon sa programa nila Jonathan yan. Of the Castle. Oo. Ngayon, yung mga bumibili ng gamot sa diabetes, VAT exempt na lahat yan. Oh. Maski anong edad mo. Dati kasi VAT exempt lang yung Exempt yan, senior. Okay. Lahat ng gamot po sa diabetes and cancer, sabi ng tawag nito, VAT-free medicine. talaga? Automatic sa yan ngayon. doon sa resibo, doon sa bill, doon sa ano.
Doon sa mercury drug or whatever, kung sino man ang butika na binibilan nyo, kung generic or what, basta gamot sa diabetes at cancer, exempted na po sa VAT. Nadagdag yan sa exemption. Okay. Ngayon po, mag-ingat daw sa heat index, pare. Naku, grabe. May sinasabi sila mahigit 60 degrees daw. Mga ibang lugar. Sa height ng tag-init, sa Mayo, may nakikita ang pag-asa na may mga lugar titira ng mga 60 degrees heat index. Yun, absolutely, hindi ka na dapat lumabas ng bahay. Eastern Visayas, kahapon, ang kanilang heat index ay pumalo halimbawa ng, naku, nasan ba to? Naku. Well, Ano? take precautions. Pero huwag kayong maghuhubad sa labas ng bahay. Hindi pwede. Uy, By the way, Hindi, teka, ito hinahanap mga ko to, yung mga ilang degrees. complaints dun sa ating... Ayan. Ano? Dun sa DWIZ. ano yan, tubig? Ito, basahin ko, Manong. Okay, Okay, kita Manong. nyo. Sa Yan. ating Manong. Facebook. Ano, Yung para yan sa ating concessionaires. Sa mga Okay. tagapakinig. Morning po, sir. Ako po si SG Galvez. Posting ko po dito sa Bernardo Condominium. Hindi pa rin kami napasweldo, basically. Sweldo. Oo, mga sweldo to. Oo. Ano siya? Ano ang trabaho niya? Security guard. Oo, sa isang condominium sa Teka muna, Quezon City. regardless naman kung mid-ish crisis, Oo, swelduhan nyo naman. Hindi ayan. naman mali naman. Hindi yun. pwede 6 yun. na buwan na Hindi pwede sila. yan. Alam nyo, Sa kumukuha ng pera itong taon to. ay, nako, siguro. Alam nyo po, bawal. Pare. Oo. Reglamento yan ng, nasa batas yan, na hindi pwede lumagpas na 16 days. Yeah. Kaya kinsenas eh. May dahilan yung kinsenas na bayaran. Under the law, hindi pwede lumagpas sa 16 days na hindi nagsumesahod ng tao. And SSS, Hindi pwede yung bayad. buwanan ng sahod. Hindi. Hindi pwede yun. Pati yung SSS niya, hindi bayad, oh. Oo. Saan niya po Ano to? na talaga, masama balakin ng employer na yan. Oo, bro. so ganyan talaga pag pag crisis ganyan. eh. Oo. Tapos ito, pati ito, si Edmar Magbugnon. Magandang umaga po. Gusto ko lang po isumbong sa inyo na kaming mga merchandiser, mga promos, empleyado, hindi pa rin binibigyan ng sahod at benepisyo. Wow. Ito mga sumbong sa atin, no? Mga promo? Oo, mga promo merchandisers. Oo. Hindi, Hindi baka kasi- hindi employed dyan. O baka contractor ang... Yeah, but pero kailangan Pero may sweldohan pa rin sahod sila. pa rin. Oo. Pero sandali, ang alam ko yung 8888 ay buhay pa rin eh. Isa yan sa Oo. pwede nilang pagsumbungan eh. Aside from Ah, mga ano, dole dole mismo, yan. no? Okay. Oo. Kasi sweldo to eh. Kailangan magsumbong talaga kayo. Maganda nagsumbong kayo sa Oo. karambola. Papaabot namin yan. Papaabot natin, Kay papaabot ombudsman. natin. Oo. Yung sinasabi ni ombudsman Hmm. na kapag sa health Yan, isa pa yan. Dapat. na niloloko na kayo ng ospital, gustong-gusto niya raw yan. Titirahin niya yan lahat. Yan ang next niya. Yan ang next niya na gustong asikasuhin. Yung mga abusadong ospital, dami niyan. Pare. Mapalaki, mapaliit na ospital. Ikaw ba pag nagpagamot ka, alam mo yung may standard ba yan na pricing? Dapat siguro magkaroon ng standard na pricing kasi Well, depende sa ospital siguro, bro. at depende sa kwarto mo. Oh yeah, depende rin sa kwarto mo. Kung mahal yung kwarto mo, mahal din lahat. Pati gamot, may taga sila. Hindi lang yung kwartong minahalan. Hindi, alimbawa, nasa suite ka. Ikaw naman na, you're asking for trouble ka Hindi nga. naman sweet ka. Ibig sabihin, walang standard ng pricing ng mga services sa ospital. Dapat meron, ano? Dapat siguro may... Sa akin talaga dapat may system talaga noon pa, lalo na nung napasa yung sin tax dahil alam natin magse-surge yung funding para diyan. Okay. Dapat may sistema sila, yung PhilHealth card meron ba kayo? Dapat andun na. Pag na-swipe mo, automatic alam na kung magkano yung benefit mo para matigil talaga yung pag take advantage ng lahat, hindi lang ng hospital but also yung mga
doktor siguro and also mga pasyente. Meron ba kayo? Ikaw, may nasa iba yung PhilHealth card mo? Wala ako. O yun! Hindi, ako meron, pero nawala ko dati meron. isang wallet ko. Nung kukunin ko sana uli, pare, mahaba na naman yung waiting list. Yung kay Com Although, Jonat, may PhilHealth ako. dapat Oh. libre yun. Yun nga lang, government I should hospital go back siya. there, Oo. Pero kung Asian Eye, siguro may malaki rin ang discount niya, lalo na senior na. No? So kung may card siya, swipe lang yun. Automatic, wala nang diskusyon. Nung balikan ko nga, kasi nawala nga dati wallet ko, kasama yung PhilHealth card. Nung binalikan ko, ang tagal, I'll have to re-apply. Yun yata again. yung Just for ina-announce the sa card, may, ah. sa may Quezon app na may nakitang Akin ko card. yun. Ako, baka sa'yo. Ay, Ako, naku. baka magalit si Mrs. Hindi, Lolo ko lang nawala. tayo. Galit na galit nga sa akin eh. So, sistema. Kailangan sistema talaga. Sana mapukpok rin talaga natin yung mga agencies involved. Lalo na yan sa ayuda. Sana may card na talaga. No? Yung mga... Digital. Ang gagaling natin sa social media. Ang gagaling natin sa ano. Dapat yun nga yung purpose nun. So alam mo kung maayos yung sistema, again, syempre, maayos yung ekonomiya. Yeah. Doon tayo. Scanning mo lang. Baka naman kailangan ng balikan yung generic drugs. Alam mo yung lobby ng Big Pharma? Drugs. Okay. Meron naging kaso sa US eh. Ang trend noon kasi, baka daw ang mga pharma will buy, magko-consolidate like what happened in the car industry. Correct, Ang car industry po sa buong mundo, yung mga malalaking car companies binili yung mga maliliit and therefore they consolidated. Sa pharma, nagkaroon ng ganyan trend. Kasi ang naging isip nila, bakit ako gagastos ng bilyon sa research and development? Eh meron naman maliliit na mga pharma companies na meron ng existing nag-research na and everything. Bibiling ko yan. Tapos kikita ako doon sa gamot. So naging profit-oriented talaga Okay. ang pharma. Yeah. And therefore, nung binili nila yan, kupo na nila yung market, nag-increase 200%. May mga gamot, $20,000, mga ganun. Ganun na naging trend sa pharma. At ang sinasabi ng mga medyo, tawag nito, activists, for lack of a better word, mga activists sa pharma industry, sinasabi nila, hindi yan ang main purpose natin na kumita ng ganong limpak-limpak at the expense of these poor people. Asan ang government intervention? Dito sa atin, pare, mahal ng gamot. Kailangan ng government intervention dyan. Ginawa natin generic. Did it work? To a certain extent, may mga gamot na generic, mas mura. Mas mura. Pero mahal pa rin. Big sabihin, ma-afford ba natin, maski generic yan, ma-afford ba natin? Hindi natin ma-afford eh. So therefore, kailangan din siguro isa yan sa mga batas na kailangan balikan. Tama. Dami rin kailangan But for how would review. that- Alam mo ang ginawa ng Japan Oo. to control it? Dati ang Japan, monopsony. Oh, yeah. Meaning the government is the buyer of all the medicine, pharma products. And they do the May kita kayo, distribution, no? may kita ka, pharma company ka, may kita ka, pero hindi... Hindi excessive. Not to the Manage point na titirahin mo na yung mga nagkasakit. Kasi health, hindi dapat subject sa huge profits eh. Pwede kang kumita. Pero controlled. So, ang ginawa ng gobyerno, sila lahat ang bumibili At ng parang product. panabla yung nangyari. Ang gobyerno ngayon, ibibigay sa mamamayan ng Japan for free. But this presupposes, bro, na one, merong pondo sufficiently malakas fiscally ang isang government para Meron to do naman that. yung Department of Health, di ba? 19 billion in one Number two, yung regulatory aspect na naman yan, bro. Is government equipped or competent enough to actually manage that kind of It has to equip itself. Kasi kung yan ang Commanding kailangan heights eh. na naman tayo of the Kung yan ang kailangan eh. Oo. Kasi ang nangyayari ngayon, bahala, free market din, parang US. Bahala kayo kung magkano nyo ibenta yan.
Di ba si Based on Digong, your R&D costs and whatever. Di ba, si mga ganon? Digong noon nagbigay ng listahan, Oo. may price control, Oo. certain medicines. Alam mo ba lakas na lobby? Mahigit sa kalahati yung natanggal sa listahan na yun. Yung Oo. price control na yun. Ganon kalakas yung Oo, lobby. naalala ko yan. talaga, Yung mga blood pressure. ang health issues natin, ngayon, lalong crisis. Lalo magkakaroon ng problema. Pag hindi ka na nakakain ng husto, dahil kulang na yung budget mo, magkakasakit ka. Oo. Pag nagkasakit ka, hindi ka na makakapagpagamot dahil sobrang mahal na ng paggamot dito. Kaya yung heat index po, bantayan nyo yan. Bantayan nyo yan. Okay. Again, huwag kayo mag-uubad sa sa labas ng bahay kahit na mainit. Ganyan kainit. Inahanap ko yung hindi, Sambales, Olongapo City daw, ang mga Yun danger ang highest level. daw. Bakit doon? Sa Subic daw. Sumbale, Olongapo, Sambales. Bakit ganun? Bakit sila yung mataas na... Depende ganun sa several factors, clouds, kahimik? ganyan. Grabe, ah. Yung cement mix. Nakalagay? Sa news, doon ang highest index. I really thought it was in Parañaque dahil saksakan ng init sa amin kahapon Tapos yun daw, sunog daw po doon sa landfill sa yan. Nabotas. Hanggang ngayon? Ay, oo, may smoke pa raw, kaya delikado pa Kasi din. nga pare smolder niya sa ilalim. Advice Ano yan, namin toxic na yan. tuloy-tuloy pa rin Matindi yan. mag-mask kayo. Oo. Oo. Nandun pa rin yung mga firefighters. By the way, pare, may babatiin ako, buti na lang ending. Ito hindi birthday, hindi lahat. Congratulations, kaibigan ko to. Si Jaime and Mia Calabig. Hindi pa nila alam ang sex na kanilang baby, but meron na silang pinost na, ano ba tawag doon? Yung trato na ultrasound. Ayun. Eh, Congratulations, Jaime and Mia. ultrasound, okay. They're bringing Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana at ating pang Martes Wala pa. special. Astro del Castillo, ako si Conrad Banal. Ayun, eto Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ito. Ito na po siya. Oo, kulay mayaman na naman. Malayo sa nakahubad to. Hindi mo- Hindi. Hindi ko, gusto ko nga makita nakahubad eh. Naku. Ito po, hindi maghuhubad kahit kailan. Ang ating award-winning blazer yan, bro. broadcast journalist Dennis Antinor Jr. Sa Ronda! Ronda, Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't